Ito pang isang panggigipit. Ito, natatawa ko rito ha. Talaga. Ito, ombudsman na naman. From one puppy to another. Oo, yan. Mula sa isang tuta, punta tayo sa isang tuta naman. No? Alam mo, parang kernel na itong kwan eh. Hindi kernel ng pulis ha. Laban. Alam mo yung kernel, yung kung saan nagbibreed yung mga aso. Kernel, K-E-R-N-E-L. Maraming tuta, maraming aso ha. Di ba sabi nga ni Marcoleta, si Lacson hindi na tuta. Aso na kasi malaki na. Malaki na. Thunders na eh. Anyway, Sige. eto nagtataka ako. Di ba natatandaan mo noong pumunta si John Vic Remulla Opo. sa Senado nung nagkakagulo? Mm. Anong sabi niya tungkol dun sa arrest warrant ni Bato? Di ba sabi niya Wala daw. Wala. Wala Okay. arrest warrant. Wala. Sabi ni Huwag kayo Matibag, wala daw arrest warrant. Oh, wala. Sinisecure lang daw nila. Opo. Pati yung GSIS, ginawa pang dahilan. Opo. Sinesecure daw nila yung GSIS. Ba't mo sisecure yung GSIS? Ha? Hindi ko maintindihan. Hindi ba police ang nagsisecure? Di ba? National Bureau of Investigation. Hindi naman National Bureau of Security. Di ba? Oh. Okay. Sa kanila naman nagsisecure, binabarena. Di ba dapat yun pinatitibay mo? Ba't binabarena mo? Anyway, alam naman natin kung bakit. Tayo pinaglululoko. Hindi naman tayo nagpapaloko. Eto, pinapapaliwanag nitong kamoting ombudsman si dating Senate President Alan Peter Cayetano at Robin Padilla at ang Sergeant at Arms ni Mau Aplasca Opo. kung bakit daw hindi sila dapat i-charge ng obstruction of justice dahil doon sa nangyari na nakatakas si De La Rosa. Ayun. Teka muna, anong nakatakas? May warrant ba? Wala. Wala nga daw. Oy, anong takas ang pinagsasabi nila? Ayan, Sabi nila technical hindi na nila kayo arestuhin. dyan. Hindi ba? Dahil wala, mayroon sabi pang nyo. question sa Korte Suprema kung enforceable o hindi yung warrant Oh. ng ICC. Kung meron. Oo, hindi, meron nga. Meron pero nga, kung okay. enforceable, dito. Yan. Ang nag-complain kate, yung mga tindig Pilipinas a-holes. Alam mo ba itong mga ulalong ito? Ano po? Napakayayabang nito mga to. Ito ha, kwento ko sa inyo ha. Ah. Noong nagkakaroon ng hearing sa Supreme Court, doon sa co-warranto ni Sereno, Opo. na siya ay sinabing null and void o walang bisa yung kanyang appointment bilang Chief Justice. Opo. Kami po ay sumusuporta ron sa co-warranto. Ang nag-file po noon ay si Atty. Malyari, yung nasirang Yes, si Eli Atty. Malyari. Malyari, Yeah, Eli Malyari, opo, yan. Kaya yung pinagsasabi Siya ni mismo. Larry Gadon na siya daw nakatanggal kay Sereno, wala pong katotohanan yun. Hindi po totoo yun. Ang nagtanggal talaga kay Sereno, yung co-warranto. Yun, yung Nandoon co-warranto. kami sa one side, nasa kaliwa. Dito sa gitna ay may dalawang bus ng PNP. Opo. Okay. Doon sa other side ng bus, nandoon yung mga tindig a-holes. Oo. Bakit? Sabi kasi nung ground commander, mainit yung mga kantsawan, etc. Baka, yan yung sinasabi ni Major Saigo, nandoon yung pulis para hindi magpang-abot yung dalawang magkakatunggaling grupo, di ba, Major? Di ba? Magkapikunan. Oo. Baka magkapikunan. Siyempre, kailangan, ayaw natin ng violence. Oh. Opo. Sabi nung tindig, magmamarcha kami, pakilift nga yung barricade. Okay. Sabi nung ground commander, nakalimutan ko na kung sino ay hindi pwede, kaya nga may barikada kami para hindi kami, kayo, magpang-abot nung mga pro-co-waranto, sila anti-co-waranto. Ay, happy 2000 Hi. live viewers Hello at po. DCAR YouTube. Maraming salamat po sa salamat pagtitiwala. Okay. Para hindi nga magka-enkwentro. Last Sabi June nila, 3 hindi, yan. magje-Jericho March kami. Ano ba yung pinagsasabing Jericho March? Iikot daw sila sa Supreme Court. Paikot-ikot, nag-iingay. May mga torotot. Okay. Sabi nung ground commander, hindi nga pwede kasi nga mag-meet kayo ng isang grupo. Alam mo ginawa ng mga kolokoy? So, kami, kung nakakaharap ka sa Supreme Court, nasa kaliwa kami, meron ditong harang sa gitna, nasa kanan sila. Alam mo ginawa nitong mga kolokoy na may ito, sa yabang nila, ayaw sumunod sa pulis, umiikot doon sa isang kalye, yung papuntang liwasan, umiikot sila bago pumasok ulit sila sa Padre Faura sa other side. Yung, lumabas sila doon sa kanan ng Padre Faura, doon sa may Taft, umiikot sila, pumasok sila rito.
Yan, doon sa may Maria Orosa. Oo. Para makapagmarcha, para maikot daw nila. Siyempre may harang, may barikada. Wala na, sarado na. Siyempre papasok sila na uminit yung ulo ng ibang mga miyembro. Oh, syempre. Sumugod doon, sabi niya, nakakalalaki itong mga to. Sinabi nang wag iikot eh. Sumugod yung mga ibang kasama namin sa Opo. VACC at CCW. Ah. Sumama ako, baka at least may magre-referee. Opo. Tumakbo pa nga ako, nakakatakbo pa ako noon eh. Oh. Sabi ko, kinausap ko yung mga tindig AH. Opo. Oo. Sabi nila, bakit ba kayo namimilit umikot? Hindi, magje-Jericho March kami. Sinabi na nga nung ground commander, hindi pwede. Hindi pwede. Pag may harang, hindi pwede Hindi talaga. ka ako. Hindi pwede. Kung nainis na ako, sabi ko, kung iikot kayo rito, dadaanan nyo kami. Sige, daanan nyo kami. Lumusot kayo. Mga duwag naman. Natatakot. Kasi yun yung mga yung mga spoiled, Opo. yung mga mahihinhin ng mga lalaki, ha? Ah. Yung mga spoiled sa mga ganon. nanay nilang bine-baby-baby. Kami mga VICC, mga laking kalye kami. Nakita nila mukhang barumbado lahat eh. Natatakot sila kasi kung basag ulo rin lang ang gusto nila, hindi sila obra. Sanay kaming babasag ang ulo, mag-black eye, dumugo ang Grabe naman nguso. kayo. Hindi, really ha. Talaga? Kami, laking kalye kami. Natakot din. Pero kita niyo yung attitude. Sinabi na nung ground commander kami, nung sinabing bawal, nandun lang kami sa lugar namin. Hindi tama. kami umaalis doon. Hindi kayo nagba-violate. Oo. Kasi yun ang gusto ng Sila pamunuan. gusto nilang masunod yung gusto nila. Ito yung complaint dito na Ah. hindi naman nila alam na ang nangyayari ay ito yung sina Kiko D yata kung di ako nagkakamali. Opo. Yung Kiko Aquino D. Natatawa ako sa mga ito. Akala mo kung sino mga ulalong ito no? Hindi ba nila alam, may question pa kung valid yung warrant o hindi? Alam mo, ito ang kaibahan ng ombudsman ngayon na tuta ng Malacanang kaysa sa dating ombudsman na sinasabi nila appointed daw ni Duterte. Siyempre, sino mag-a-appoint? Ang appointing power ayon sa saligang batas Nasa nasa Pangulo. presidente. Alam nga naman, congressman mag-appoint nun. Di ba? O yung kapitbahay namin. Si Mang Gusting. Siyempre, presidente. Ayun. Kita mo kasi si dating ombudsman Samuel Martires, mahistrado yan ng Korte Suprema. Opo. Naging huwes yan. So, yung temperament niya ay iba. Judicial temperament. Opo. Di ba? Meron sina Vic Rodriguez at saka sina Sib Ungab Opo. na yung kaso sa Korte Suprema tungkol sa insertion. Kung legal o hindi. Ang issue doon, constitutionality. Ayun. Okay. Meron kaming final sa ombudsman na criminal case naman. Oh. Malversation, falsification, etc. Being of judicial temperament, sabi ni then Ombudsman Samuel Martires, hindi ko muna aaksyonan yang sa inyo. Bakit? Kasi may question pa kung tama o hindi yung insertion sa Korte Suprema. Tama naman siya. Ngayon, pag sinabi ng Korte Suprema illegal yan, edi iimbestigahan ko ito. Yun But galangin natin ang Korte Suprema ang kataas-taasang hukuman sa Pilipinas. Eto, ibang usapan to. Alam na niyang may question before the Supreme Court with respect to the enforceability Opo. of the warrant of arrest ng ICC. Sasabihin mo pa, obstruction. Obstruction kung may warrant at hinaharangan mo yung mga pulis na mang-aresto. Opo. Hindi mo nga alam kung tama o hindi na ang mang-aresto. At sinabi na mismo ng DILG Secretary, walang hindi i-arestuhin. Opo. Nandoon lang siya para to ensure the safety of the senators. Sinabi rin naman Tibag, hindi naman daw mag-aaresto. Opo. Anong ginagambala? Ito talagang mga tindig a-holes. Ibang klase talaga. Meron lang masabi.